Ito mga kababayan ah, alam nyo ang ating gobyerno, ang ating bansa pala ay uhaw, uhaw sa isang leader na matino. Mm. Tayo po mga Pilipino, gusto natin magkaroon ng leader na matino. Okay? Ako, to be honest, ako ay maroon ako nakitang leader, na masasabi kong matino. Kaya lang ang problema, meron kasi sa ating bansa may mga politiko na hindi matanggap na merong isang leader, isang tao na maayos, matino, maayos, okay, mapagkatiwalaan, mayroong na napatunayan na siya ay matinong leader. Okay? Ito po mga kababayan ganun po rito sa ating bansa Kapag lalo na kapag ang isang politiko, isang leader ay nangunguna sa mga survey, malakas sa tao, mahal ng tao. So ang gagawin ngayon ng mga politikong inggitirot, hindi matanggap na sila ay mahina, hindi matanggap na mayroong politiko na mas mahal ng tao dahil may napatunayan sa kanyang pamumuno. Ang gagawin ng iba, mga politikong pulpol, sisirain, pagbintangan ng kung ano-ano, sasabihan ng kung ano-ano. Okay? Kaya tayo mga Pilipino, meron na sana tayo nakitang pagkakataon o leader na karapat-dapat pamuno sa ating bansa para naman mapaganda ang ating bansa. Ang problema, hinahadlangan nito mga politiko na mga inggitiro ba tawag dyan? Oo. Ito mga kababayan ang tinutukoy ko po ay mga Duterte. Nagsimula yan kay PRRD. Okay, ako hindi ako taga Davao Kaya lang kahit naman tayo hindi taga Davao, nakita po natin yung resulta ng mga Duterte sa kanilang pamumuno sa Davao. Nakita natin kung paano umunlad ang Davao. Nakita natin kung paano ang kalinisan sa Davao, kapayapaan sa Davao. Nung ako ko'y pumunta ng Davao nung tayo ko'y namasyal nag-tour sa Davao. Halos 3 araw po tayo dun Nag-ikot-ikot tayo dun. Napakaganda po sa Davao, napaka-organized at malinis. Ang mga tao magalang. Oo. Magalang. Okay? Ang mga tao doon, sinasabi, huwag kayong mag-alala, safe dito sa Davao. Ganun po sila. At ramdam ko naman kasi nga, di ba nga, dito sa Maynila, pag naglalakad ka, halos, lalo pag mayroon kang daladalang bag. Hanggat maaari, yung bag mo, huwag mo ilagay sa likod. Okay? Hanggat maaari, pag naglalakad ka sa kalye, yung bag mo, ganun-ganon mo. Ayan. Kasi, baka magulat ka, yung bag mo biglang inagaw sa'yo, kaya baka madukutan ka. Pag dito sa Maynila, pero sa Davao,
Halimbawa, papasok ka sa mga fast food o restaurant, kakain ka, yung bag mo kahit iiwan mo, kahit hindi mo titingnan, walang gagalaw. Kapag sa Kamaynilaan yan, dito sa Kamaynilaan, yari ka. Oo, yari ka. Eh tayo po mga Pilipino, sabik sa ganyan. Gustong gusto natin yung ganyan na ating bansa. Hindi ko maintindihan nga yung mga ibang Pilipino no. Gusto nila galit sila sa gusto nila walang kriminal, gusto nila kapayapaan, gusto nila malinis, maunlad. Pero kung siraan naman nila mga Duterte, ganun lang. Hindi ko maintindihan eh. Okay? Katulad sa Davao sa Davao po mayroong programa doon ang city government, no? Meron po silang tawag dito yung transportation. Okay? Yung bus, mga bus, ang gaganda ng mga bus, ha? Ang gaganda ng mga bus. Makita niyo sa video, ang gaganda, oh. Katulad na, no? Yan. Yan po ginawa ng city government, no? Libre daw po yan. Okay? Para sa kanilang mamamayan. Di ba ang ganda? Ang ganda ng serbisyo na araw-araw napapakinabangan ng tao. Araw-araw. Hindi lang yung taon, hindi lang buwan. Araw-araw yan eh. Dahil yung mga bus na yan, nag-iikot yan sa kalye ng Davao. Libre pamasahe. Ang ganda eh. Pati ang kanilang bus station, ang kanilang mga terminal. High-tech. Noong nakaraan nga, poring-pori pa ni Vince Dizon. Oo, di ba sabi ni Vince Dizon, meron daw ang gobyerno magandang proyekto sa Davao. Yun. Okay? Napakaganda po yan. Kaya yan po ay ating tayo po sabik sa ganyang klase mga leader, no? Nakitang-kita natin ang kanilang pamumuno sa kanilang lugar sa Davao at gusto din natin na sa buong bansa gawin nila. Okay? BP Sara. Okay? Sinasabi natin gusto natin matinong leader. Iyan na eh. BP Sara bakit sinisira ng ibang tao, ng ibang politiko? Okay? Sayang nga, ako nga nanghinayang ako no. Nung after sana ng term ni Pangulong Duterte, kung ang pumalit sa kanya si BP Sara, baka tuloy-tuloy sana 12 years. Baka mas naramdaman natin ang progreso, kapayapaan sa bansa. Kaya lang malas naman na ang pumalit sa kanya ay hindi po pinagpatuloy ang proyekto ng dating Pangulong Duterte. Okay? Kaya sayang. Sayang mga kababayan. Kaya tayo po minsan na nagpapaisip, bakit akala ko ba mga Pilipino gusto ng matinong leader? Okay? Di ba? BP Sara, nung siya po namumuno nung naging mayor ng Davao City, nagawa niya zero utang ang Davao City. Iyan po, maganda po yan. Ibig sabihin yan, pag nagawa mo na zero utang ang zero liability ang lugar mo, ang lungsod mo, ibig sabihin yan, matino kang leader, walang korupsyon, walang pag-aabuso sa pondo ng iyong pinamumuno ang lugar. Okay? Kasi kung ikaw ay korap, malamang at malamang baon sa utang ang lugar mo. Walang asinso ang lugar mo. Walang progreso ang lugar mo. At malamang, pag ikaw ay korap, sigurado baka hindi ka magtagal,
sa lugar mo at ikaw ay sisipain ng mga kababayan mo. Pero hindi, mga Duterte hindi ganun eh. Kaya tayo po ay nagtataka kung bakit, no? Sana naman, ano? Kasi sa ating bansa, hindi naman habang buhay ang presidente sa Malacanang. 6 years lang. Bakit hindi nyo hintayin, no? Hindi nyo hayaan ng tao mamili kung sino ang gusto nila, majority, kung sino ang gusto nilang ilagay sa Malacanang. Okay? At pagkatapos ng termino niya, kayo naman. Wag yung guluhin, wag yung siraan yung tao, lumaban kayo ng parehas. Ganun dapat. 'Di ba? Kasi, yung ginagawa nyo na yan, paninira, okay? Sisirain yung kapwa nyo tao, nagugulo ang bansa, magulo ang political ng bansa. Nagkakaroon ng political instability at ang apektado ay mga maliliit na tao. Dahil walang negosyante na gustong mag-impok ng puhunan sa bansa. Ay sino apektado? Maliliit. Palibasa kayo mga mayayaman kayo, okay lang kasi nga may pera kayo eh. Por kawawa kami. Di ba? Yun po yan eh. Di ba? Sana ito ating mga kababayan, no, magising na. Kung gusto nyo ang maayos na leader, maging maayos ang bansa, mag-isip kayo. Di ba? Mag-isip kayo. Yun lang po mga kababayan, yun lang po ating masabi.